Hindi mapakali si Isabel sa kinauupuan, kaya naisipan niya maglakad-lakad muna sa loob ng restaurant. Pasado 10:00 ng gabi at wala ng ibang tao doon maliban sa kanya. Hindi pa lumalabas si Nico ng opisina nito. Sinabi nito kanina na huwag muna siyang umuwi dahil kailangan nilang mag-usap. Kinakabahan pa rin si Isabel. Tama ba na makipag-usap siya rito ngayon? Inamin niya kanina ang nararamdaman niya para dito. Hindi na niya mababawi pa iyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na makita ang paglapit ni Nico. Hindi niya masalubong ang tingin nito. Hinawakan naman ni Nico ang isa niyang kamay. Sumunod lang naman siya sa paglalakad nito. Walang salitang namagitan sa kanila hanggang sa makapasok sa loob ng opisina ng lalaki. Ngayon lang siya nakapasok doon. His office was not that big, but it was spacious. It was filled with books. A working desk nito ay puno rin ng mga patas ng papel. Humarap sa kanya si Nico. Inilipat niya ang tingin sa gwapong mukha ng lalaki. Her heart was still beating so loud. Hinaplos si Nico ang kaliwa niyang pisngi bago nito ibinaba ang mukha para mahalikan siya sa mga labi. It was like her lips were waiting for that, so she immediately kissed him back. Binigit ni Isabel ang mga mata at yumakap sa lalaki. Ipinalupot naman ni Nico ang mga braso nito sa kanyang baywang. He pulled her closer to his hard body. She wondered if there had been a more perfect moment in her life than this. Wala na siyang pakialam sa mga susunod na mangyayari. She liked this. She liked kissing him. Kung pwede lang, hindi na matapos iyon. Nang sila ay maghiwalay, nagmulat siya at sinalubong ang nagbabagang tingin ni Nico. They remained staring at each other for a long while. Her heart is still going crazy in her chest. Masuyang hinaplos si Nico ang kanyang buhok. Sinabi mo kanina na gusto mo ako. Basag nito sa katahimikan. Nag-init ang mukha ni Isabel. Iniiwas ang tingin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ibinaba nito ang kamay para hawakan ang kanyang kamay. Mahigpit. Hindi ko gustong iniiwasan mo ako. Isabel, huwag mo na ulit gagawin iyon. Napatingin na siya sa lalaki. May nahimigan siyang kalungkutan sa boses nito. Bumuntong hininga si Nico. Hindi ko na gusto magkaroon pa ng ugnayan sa iba dahil sa nangyari sa akin nakaraan. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa mga taong malapit sa akin. Pinakatitigan siya nito sa mga mata, pero napakahirap palang pigilan ang sarili ko tuwing kasama kita. Hindi niya maalis ang pagkakatitig sa mga mata ng lalaki. Parang siyang naengkanto. Sobrang lakas na rin ang kabang ng kanyang dibdib. Nabibingi na siya. Palagi kitang naiisip, dugtong pa nito. A little more than I should. Kapag nakikita kita, nawawala lahat ng pagod ko, ng dinadala ko. That's the reason why I always come here. Kahit hindi naman dapat. I always want to see you, Isabel. Itinaas ito ang kamay niya para dampian ng halik ang likod ng kanyang palad. You're making everything better, and I have no idea how you can do it. Nico continued. Maybe because of your smile. You keep on smiling no matter what. Kahit pagod ka na, kahit masama ang araw mo, kahit nahihirapan ka na. And I like that. I like that about you. Nangilid na ang mga luha ni Isabel, pero hindi pa rin makapagsalita. Her heart was bloating with happiness with every word he uttered. I keep on hesitating. Sandaling huminto si Nico. Kahit hanggang ngayon. Pero gusto kitang makasama, Isabel. Gusto kitang protektahan. Gusto kong makita ang ngiti mo palagi. He took a deep breath. I want you to be with me. I want you to be my girlfriend. Tumalon yata ang puso niya sa kanalaligan niyon. Mahabang sandaling nakatitig lamang siya sa lalaki. Tumulo na ang mga luha sa kanyang pisngi. Noon, hindi niya gustong pumasok sa isang relasyon dahil may iba pang mga bagay na mas importante kaysa sarili niyang kaligayahan. Pero ngayon, wala siyang ibang gusto kundi ang makasama rin si Nico. Humakbang pa si Isabel palapit at nayakap ito. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito bago tumango. She wanted to be with him. She wanted to be selfish this time.
Wala namang masama, hindi ba? They were both single. Boss niya si Nico, pero wala na siyang pakialam. Hindi na niya gusto magpakawala ng pagkakataong iyon. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Nico. Ginantahan nito ng yakap niya. Tumingala si Rito. This was the first time she heard him laugh. Nakikita niya ngayon ang kasiyahan sa mukha nito. His dark brown eyes were sparkling. Ibang-iba sa malimig na mga mata nito nung una sila magkakilala. Hindi niya napigilang mapangiti. She wanted to keep on seeing this side of him. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka, pangako ni Nico. Puno ng kasarisohan ang tono. Di ko hahayaang masaktan ka ng kahit na sino. Tumango siya. Naniniwala si Rito. Alam niya na natatakot pa rin ang lalaki dahil sa nangyari sa pamilya nito at gusto niya makatulong na maalis ang takot na iyon. Ang sakit sa puso nito. She wanted to make him happy. Gusto niya maipakita na hindi siya natatakot na makasama ito. Kahit na ano pa ang panganib na nakapalibot sa kanila. Nico cupped her face with his hand and kissed her on the lips gently. Agad naman ang tinugon ang halik nito. Napakasaya niya. Nihiling niya na sana hindi pa naginip ang lahat ng iyon. Inayos si Isabel ang suot ay itim na blouse bago sinuklay ng mga daliri ang mahabang buhok. Tapos na ang oras ng trabaho. Hihintayin na lamang niya si Nico na matapos. Kinalma niya ang sarili bago lumabas ng staff room. Mula pa kagabi, hindi pa napapahinga ang puso niya sa mabilis sa pagtibok. Hindi rin siya nakatulog ng maayos. All she could think was Nico. Kailan pa siya naging ganoon? Napatigil si Isabel sa paglalakad na makita si Nico sa hallway. Kausap ang isa sa mga chef. Napatingin sa kanya si Nico. Nahihiya. Nagyuko siya ng ulo at tumayo lang doon. May sinabi si Nico sa chef bago tinapik ang balikat ng lalaki. Nang lumakad ito palapit sa kanya, ay mas tumindi ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Calm down, Isabel. Ngayon ka lang ba nagka-boyfriend? Sita niya sa sarili. Out ka na? Tanong ni Nico, paglapit sa kanya. Tumango siya. Ikaw, pwede kitang hintayin kung may trabaho ka pa. No, aalis na rin ako. Ngumiti ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. Let's go. Nalaki ang kanyang mga mata. Gusto sana niyang bawiin ang kamay, pero hindi naman magawa. Sumunod na lamang siya kay Nico palabas ng back door. Napansin pa niya ang tingin ng mga kasamahan sa trabaho. Nasa lubong nila si Mandy. Sumulyap ito sa magkahawak nilang kamay ni Nico bago nakangiting tumingin sa kanya. Kumindat pa ito. Pinamulahan ng mukha si Isabel. Nagyuko ng ulo. Pagkalabas sila ni Nico, ay pinigilan niya ito sa paglalakad. Tumingin sa kanyang lalaki. Nagtataka. What's wrong? Ayos lang ba? Na malaman nila ang tungkol sa atin. Nag-aalangan niyang tanong. Hindi niya gusto mapag-usapan si Nico. Kumunot ang noo nito. Bakit hindi? Girlfriend kita. At gusto ko malaman iyon ng iba. Pinakatitigan niya ang boyfriend. Bumalot ng kasiyahan sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. She was his employee. Iniisip niya na baka mas gustuhin ni Nico na hindi malaman ng iba ang tungkol sa kanilang relasyon. Maybe because she had little confidence on herself. Kaya ganoon na naiisip niya. Ikinahihiya mo ba ako? Tanong pa ni Nico. No, mabilis siyang sagot. Natawa na siya. Ano bang mga sinasabi ng lalaking ito? Lumapit siya rito at niyakap sa baywang. Thank you, bulong niya. Marami siyang gustong ipagpasalamat dito. Hindi lang niya maisa-isa. Masuyong hinaplos si Nico ang kanyang pisngi. He was staring at her intently. I want to meet your family too. Alam ko na hindi pa ako matatanggap ng papa mo, kaya pagpapaliban ko muna iyon hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa kaso niya. But I want to meet your siblings, if that's okay. Ngumiti si Isabel, tumango. Wala namang problema doon. Hindi rin niya gustong itago ang relasyon nila ni Nico. Pero sigurado na siya, kapag nalaman iyon ng kanyang ama, magagalit ito. Hindi na muna niya gustong alalahanin ang tungkol doon.
Matagal na panahon din na ang inintindi lamang niya ang pamilya, ang problema ng ama. Gising pa ba sila ngayon? Tanong pa ni Nico. Napaisip siya. Siguro, wala naman silang pasok. Let's go then. Hinawakan na ulit ito ang kanyang kamay. Nagpatangay na lang si Isabel. Hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya hanggang sa makasakay sila sa kotse nito. Hindi rin pinakawalan ni Nico ang kamay niya kahit sila ay nasa biyahe. Nagkwentuhan lang din sila tungkol sa naging trabaho ngayong araw. Masaya siya. Nagiging open na sa kanya si Nico. Mas marami na siyang nalalaman tungkol dito. Pagkarating nila sa bahay, ay bumalot na ang kaba sa dibdib ni Isabel. Magkahawak kami pa rin sila ni Nico hanggang makapasok sa loob. Narinig pa niya ang tunog ng TV mula sa sala, kaya sigurado, gising pa ang mga kapatid. Lumakad siya patungo sa sala at nakita, nakaupo sa couch ang bunsong kapatid na si Carlo. Nanonood ng palabas sa TV habang kumakain ng chips. Napatingin ito sa kinatatayuan niya. Napatigil si Carlo sa tangkang pagsubo pagkakita sa kanyang kasama. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang sa kanila. Naglumikot ang mga mata ni Isabel. Hindi niya alam kung paano ipapakilala si Nico. Though posible, nalaala nito ang lalaki. Boyfriend mo, ate? Narinig niyang tanong ni Carlo maya-maya. Tumikim siya. Namumula na ang mukha. Oo, Carlo. Si Nico nga pala. Nico, ang bunso kong kapatid si Carlo. Pagkapakilala niya, bahagyang tumango si Nico kay Carlo na nakatitig lang sa kanila. Ilang saglit lang ay nagkibit-balikat na ito bago ibinalik ang tingin sa TV. Ganoon talaga ang kapatid. Parang walang pakialam sa kahit na ano. Carlo, nasan ba ang... Napatingin sila kay Luna na nanggaling sa kusina. May dala pang baso ng juice. Napatigil ito sa paglalakad at pagsasalita na makita sila ni Nico. Ibinaba ni Luna ang mga tingin sa magkahawak nilang kamay ng lalaki. Tumaas ang salutong kilay. You told me, he's not your boyfriend. Tanong nito. Noon yon, sagot ni Isabel. Nico, ito nga pala si Luna. Nice to meet you, sabi ni Nico. Ako si Nicholas Larson. Kilala kita. Ngumiti si Luna. Ikaw yung umaresto kay Papa? Natigilan siya. Nang tingnan niya si Nico, ay seryoso lang ito. Parang hindi naapektuhan. Well, hindi naman yun ang issue sa amin. Dugtong pa ni Luna. Kung ikaw ang gusto ni ate, walang problema. Salamat, sagot ni Nico. I'm sorry about your father. Nagkibit-balikat lang si Luna. Gusto mo ba na maiinom? Tanong ni Isabel para ibahin ang usapan. Hindi mo na niya gustong pag-usapan ng tungkol sa kanyang ama. Hindi niya gustong ma-awkward si Nico sa harapan ng mga kapatid. Kukuha ko ng juice sa kusina. Okay lang ba? Dito ka muna. Tumango si Nico. Manonood na lang muna ako kasama si Carlo. Saglit siya nag-alangan. Sinulyapan niya si Carlo nang atensyon ay nasa TV pa rin. Wala naman sigurong sasabihin masama ang kanyang bunsong kapatid. Okay. Lumakad siya palapit kay Luna at hinila ito patungo sa kusina. Tulungan mo ako. Pabulong niyang sabi. Why? Naiinis namang sabi ni Luna. Gusto ko rin manood. Tinangan niya na masama ang kapatid pero hindi na nagsalita pa hanggang makarating sila sa kusina. She prepared the drinks. Si Luna naman ay nakatayo lang. Nakasandal sa counter habang umiinom ng juice. Sinulyapan niya ito na nakatitig lang sa kanya. What? Tanong niya. Wala lang. Mahina itong tumawa. Boss mo rin siya, hindi ba ate? Oo. May problema doon. Naningkit ang mga mata ng kapatid. Kaya pala, gustong-gusto mong pumasok lagi sa trabaho. Napailing si Isabel. Gusto kong pumasok sa trabaho dahil kailangan ko makapag-ipon. Mas excited na nga lang siya pumasok na itong mga nakaraang linggo dahil kay Nico. She kept on missing him. Kahit wala pang isang araw na hindi ito nakikita. Kinikilig na tumawa si Luna. Masaya ako na may boyfriend ka na ngayon at ipinakilala mo siya sa amin.
Gusto niya kayong makilala. Mukha naman siya mabuting tao. Seryosong sabi nito. Hindi naman kami galit sa kanya ni Carlo. Naintindihan namin na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Tinignan niya ang kapatid, ngumiti. Salamat ha. Masaya siya dahil may mga kapatid na nakakaintindi na sa kanya. Sasabihin niya ba kay Papa? Tanong pa ni Luna. Bumuntong hininga si Isabel. Hindi muna sa ngayon, sagot niya. Galit si Papa kay Nico. Hindi ko pa rin siya makausap na maayos. Lumabi ito. Well, makitid naman talaga ang utak ni Papa. I'm sorry. Ngumiti ito. Balikan na natin ang boyfriend mo, ate. Basta, ate. Masaya ako para sa'yo. Ang mahalaga lang naman sa amin ni Carlo ay makitang masaya ka. Ikaw pa rin ang umaako sa responsibilidad sa amin. Kaya gusto namin maging masaya ka rin. Pinigilan ni Isabel ang pangingilid ng mga luha. Umiling siya. Tama na nga. Inilagay niya sa isang tray ang 2 baso ng juice at dinalain patungo sa sala. Nakasunod lang naman sa kanya si Luna. Nadatnan nilang magkausap sina Nico at Carlo sa couch. Naka-off na rin ang TV. Napatigil lang ang mga ito nang sila ay lumapit. Naupo si Isabel sa tabi ni Nico. Si Luna naman ay sa single couch na nasa kanilang tapat. Anong pinag-uusapan ninyo? Tanong niya sa mga ito. Video game, sagot ni Carlo. Pastime din pala ni Kuya Nico ang maglaro ng mga video games. Oh, tumingin siya kay Nico. Hindi niya alam ang tungkol doon. Pero hindi na nakakagulat na lalaki naman ito. Sinabi ko kay Carlo na may PlayStation ako sa bahay. Pero hindi na masyadong nagagamit dahil busy na ako sa trabaho. Sabi ni Nico. Naisip ko lang na baka gusto ninyo mag-stay muna sa bahay ko habang bakasyon ng mga kapatid mo. Baka magustuhan nila doon. Hindi nila itago ang pagkagulat. Bakit? Ayok makaabala kami sa... Mag-isa lamang ako doon, Isabel. Putol sa kanya ni Nico. Wala namang problema. You can stay there with your siblings. Sigurado magugustuhan nila doon. There are lots of room for them there. Para na rin, hindi ka malayo sa restaurant. Hindi siya makapagsalita. Staying in his house would be like living in with him. Bigla siyang nataranta sa kaisipang iyon. Sa restaurant pa nga lang, hindi na siya makakilos o makapag-isip na maayos. Tuwing nakikita si Nico, paano pa kaya? Kung sa isang bahay din sila tumutuloy. Kahit ngayong bakasyon lang ng mga kapatid mo, dugtong pa ni Nico. Why? Gustong itanong ni Isabel. Bakit yung naisipan ni Nico? Hindi ba nito alam? Nababaluin siya ng ideyang iyon. I like it, ate. Narinig din singit ni Luna. Gusto ko rin makapagbakasyon kami. Though alam namin na hindi pwede. Dahil marami kang pinagkakagustusan at may work ka. Kaya okay lang sabi na mag-stay sa ibang bahay. Maganda ba ang bahay niyo, Kuya Nico? It's huge. May pool din doon. Palapit din sa mga mall at establishment. Tumislap ang mga mata ni Luna. Napatili pa. Gusto ko yun, ate. Sige na. Bakasyon lang naman eh. Hindi makapaniwalang napatingin si Isabel kay Nico. Nakalimutan ba nito magkarelasyon silang dalawa? Paano kung... Ano bang iniisip niya? Right. Walang masama doon. Sila nga nagbibigay ng ibang kahulugan. Gusto ko rin. Sabi naman ni Carlo. Napahawak siya sa ulo. Tinignan niya si Nico na may naggalarong ngiti sa mga labi. Was he planning this all along? Hindi naman pwede na mag-stay lang doon ay ang kanyang mga kapatid at maiwan siya sa bahay. Kailangan niyang bantayan ng mga ito. Alright, sumusukong pagpayag niya. Bakasyon lang, 2 linggo bago ang pasukan. Babalik na tayo dito. Sumimangot si Luna. Ang aga naman. Pinagtaasan niya ito ng kilay. That or hindi, ako papayag. Fine, umira pa ang kapatid. Ibinalit ni Isabel ang tingin kay Nico. May kislap na ang mga mata nito. Umiling-iling siya. Hindi rin naman niya ito matatanggihan. At alam niya sa kanyang sarili, gusto rin niya makasama pa na matagal si Nico. She was totally into him and she couldn't help herself anymore.